Nagsalita na ang taekwondo coach na inaakusahang nag-utos na bugbugin ng isang babaeng taekwondo player dahil umanong sa selos. Sa isang eksklusibong panayam ng Archipelago News, isa-isang sinagot ni Coach Jerry Salvador ang mga paratang laban sa kanya. Handa naman po harapin po yun. Wala raw katotohanan ang sinasabi ng babaeng yellow belter na ipinabugbog siya ni Coach Jerry sa isang lalaking black belter. Pareho silang minor de edad kaya hindi namin babanggitin ang kanilang mga pangalan. Totoo ba na pinabugbog mo raw yung female taekwondo player? Hindi po. Wala akong intensyon na pabugbog po yung bata. Expected na po pagdating ko sa taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. Lahat po yun, napaka-normal. Expected na po yun eh. Kasi nga ho, nasa physical sports po tayo. Ipinanood sa akin ni Coach Jerry ang video ng kontrobersyal na sparring na naganap sa isang training noong February 27. Sinabi niyang aksidente lang ang nangyari. Yung black belt na player ko po, usually ang ginagawa po niya doon sa female po na yellow belt, 50% lang po yung speed and power po. Pagsipa po nung black belt na player ko po, doon sa body kick po talaga makikita nyo naman po eh. Then sumunod po yung nag-follow up kick po yung yung black belt ko po. Doon po na out of balance yung yellow belt po na kung saan hindi po alam neto ni black belt. Kumbaga unexpected po yung nangyari. Ang hirap pong kontrolin yung sipa, lalo kung nasa momentum na po yung sipa. Nasa momentum na po eh. Na-release niya na ho eh. Then sakto po, na out of balance po yung bata. Doon po nangyari yung insidente. Kasi meron po doon that time na a-axe kickin po ni black belt yung yellow belt pero hindi ho niya tinutuloy eh. Hindi ho niya tinutuloy. Marami po doon sipa na sobrang kontrolado ho. Then, kung totoo pong binugbog yun, rat-rat po ang sipa eh. Continuous kick po, hindi po pa isa-isa eh. Hindi po pa isa-isang laro ng mga black belt po eh. Usually may mga combination kicks and continuous kick po yung mga sipa ng mga black belt. At hindi po ganun. More on learnings ang nangyayari doon sa video. Hindi po pang bubugbog yun. Lahat po yun concern yung bata, yung black belt, doon sa yellow belt kasi magka-teammate po sila at magka-batchmate po. Bakit normal na pinagtatapat ang male and female saka magkaibang belt? Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating ho sa tournament mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight po na nakaka-sparring po nila sa mismong practice session po. Paliwanag pa niya, iba naman ang rules sa mga taekwondo tournament. Dito hindi pwedeng maglaban ng babae at lalaki at dapat nasa iisang weight category ang magkatunggali. Hindi naman po kasi ito club, hindi po ito belting class na kung saan bawal po magtapat ang yellow belt, black belt po. Nasa varsity po tayo na usually meron po tayo mga standard na kung saan kailangan po bawat player ma-develop po agad-agad. Paglilinaw pa ni Coach, sa isang training at hindi sa isang tournament nangyari ang aksidente. Sa practice po, normal po yun. Pero pagdating po kasi sa tournament po, meron po tayong weight category po eh. Ayun po yung sinusunod po natin. Pero kasi ang po doon sa video na yun, practice session po yun, hindi po siya tournament. Pinasinungalingan din ni Coach ang akusasyon na pinarusahan niya ang babae dahil sa selos nang magdala ng bulaklak sa gym ang boyfriend ng dalaga sa kanyang birthday noong February 26. Hindi aniya selos ang dahilan ng kanyang galit noong araw na iyon. Pinarusahan niya ang buong team at hindi lang ang babaeng yellow belt dahil nahuli niyang nagkakating classes ang ilang miyembro. Pagdating ko sa dorm, di po ako nagsasalita nun. Yung iba ho, dali-dali pong tumakbo at yung iba nagpapanggap po na papasok po. Pero huling-huli ko yung nagkakating ho talaga. Yun po yung reason ko bakit ko sila pinagalitan nun. Doon ko sila sinigawan, dinisiplina, halos talagang pagalitan ko sila, ganito, ganyan. Then sinabi ko sila at niremind ko sila, student athlete kayo, hindi kayo atleta lang. And po sinabi ko nung time na yun. Then pinarusahan ko sila nun, naka-knuckle push-up position po sila nung time na yun, naka-hilera po sila nun. Then, ang reason ko bakit lahat po sila pinapapunishment po. May rules po kami sa mali ng isa, mali ng lahat.
Na usually, kung nga kahit ako, meron ako pagkakamali sa team, lahat madadamay sila eh. Na kung saan, hindi ako kukonsintihin pag may mali ako. Kumbaga, uy, madadamay ako, ganito, ganyan, pumasok ka. Yun po yung reason kung bakit eh. Kumbaga, as team po kami, hindi lang po kami individual. Wala rin siyang nakikitang masama kung kumain siya kasama ang kanyang team dahil isang pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Pag nag-aaya po kumain, lahat po ini-invite ko. Kumbaga, pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan. At hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po na ultimo babae, ultimo lalaki, lahat po yan. Kasi gusto ko nila ma-feel na nandito si coach, pakikinig, at hindi lang coach, kuya. Tungkol naman sa alegasyon na niyaya niyang magsimba ang nagrereklamo, ipinaliwanag ni coach kung bakit niya pinayuhang magsimba ang dalaga. Nung time po na yon, isang beses po siya na inaya magsimba ho nun. Gawa po ng may nakwento ho siya sa akin regarding po sa family niya na ganito, ganyan. And ako, wala akong masabi nun kasi wala po ako sa sitwasyon nun time na yun eh. Wala po akong right para sabihin na ganito, na ganyan. Kaya usually po, sinabi ko na lang sa kanya, mas okay talaga pag word ni God eh. Masyado na raw siyang nasasaktan sa mga lumalabas sa social media laban sa kanya. Meron kang gustong sabihin sa mga nag-aakusa o bumabati ko sa'yo sa social media? Wala eh, parang wala akong time magalit. Kumbaga, ngayon, totoo lang nalulungkot ako. Nalulungkot ako sa nangyari. Nalulungkot ako doon sa bata, sa mga nadadamay. Nalulungkot ako doon sa mga hindi nakakaalam regarding doon sa taekwondo. Ang hiling ko lang sana eh, kumbaga, pakinggan nila yung side naman ng team, side ko mismo. Kumusta ka ngayon? Ano nararamdaman mo sa nangyayari sa'yo? Trauma, sir. Totoo, sir, sinasabi ko sa kanila, nakaka-trauma maging coach. Parang ang goal ko lang ako sa sarili ko na someday meron ako may pagmamalaki na Olympian na galing sa school ko, na galing sa akin. Kay Yellow Belt, anong mensahe mo? Kilala po niya kung sino ako eh. Yun lang, nalulungkot ako, sir, kasi napanood ko yung video, hindi siya to eh, kako. Hindi siya to, kilala niya ako. Yung mga iyak niya sa akin, yung mga kwento niya sa akin. Then alam niya yung alam niya yung benefits na yun. Alam niya yung nangyari. Alam niya yung improvement na yun, sir. Continuous gold medalist siya, 3. Alam po ng yellow belt po na yun. Alam po niya yung purpose kung bakit ko ginagawa to and bakit. Parang wala siyang alam. Parang hindi niya alam yung sistema. Parang hindi niya ako kilala. Abangan, exclusive report ng Archipelago News. Mga miyembro ng Taekwondo team nagsalita na rin. Ipinaliwanag nila ang kanilang nasaksihan sa sparring ng babaeng yellow belter at lalaking black belter, pati na kung ano ang ginawa ng kanilang coach. Nagsalita rin sila sa kanilang nalalaman tungkol sa sinasabing selos. Nagbigay na rin ng pahayag ang lalaking black belter na inaakusahang ng bugbog sa nagrereklamo. Ako si Mike Manalaysay, nag-uulat para sa Archipelago News.